What? Di ka, rinig ka ba? Ayan. Bago tayo magsimula kanina, chinat ko si Kayo, sabi ko, sabi ko, bro, pa-reaction sa live nyo ni MG ha, thanks. Hindi pa siya nagre-reply. Hindi ko rin alam kung hindi siya online. Baka mamaya mabasa niya, na-reaction na natin. Ayan. So ito po, ato si MG sa live ni Kayo. Rinig ba siya, guys? Salita nga. Ay, bas Oh, kayo. yan na. Okay na. Hindi kita marinig. Bakit ganun? Putang ina. Nasaan ka? Oo. Hello? Narinig mo ako? Oh, rinig kita. Hindi mo ako naririnig? Medyo delayed ata, boss kayo, no? Okay na? Okay na, narinig mo ako? Wag mo akong pakinggan sa YouTube. Ay, Sa StreamYard mo ako pakinggan. Okay. Yan, okay na. Okay na. Okay. So, yun nga, boss kayo, no? Actually, napag-usapan nga natin. And actually, sinabi mo, pinapanood kasi kita ngayon, no? I was actually very shocked na ang galing, no? Hanggang ngayon, meron pa rin talagang parang hindi na ata matatapos, no? Yung deception dito sa mundo. Parang mapapaisip ka pa, bakit yun? Kasi, tira mo, boss kayo, totoo yan yung sinabi ko sa live ko. Wala pa akong pinopost sa kanya. Sa Facebook, wala. Yeah. Yun nga yung una kong post, na binlock niya ako. Tapos, nung ginawan ko, first, second, off ng comments. And then, ano pa sa atin? Yun na. Naisip niya na kesyo hinaharas ko na daw siya. At cyberbullying daw yun. Ang masaklap niyan, nilamon niya lahat ng sinabi niya. Kasi nung una sabi niya, magkakaso ka, influencer kayo, dapat di kayo nagkakasuhan ng ganyan, di ba, mga wala kayong bitaw. Tapos siya ngayon yung nagwa-warning na magkakaso siya. Yeah, warning yun, di ba, boss kayo? Like, legit yun, di ba? Clearly. Sabi niya, bilak na kita. Nilalayuan na kita. Bakit mo ako continuous hinaharas? Kita ng lahat ng tao di ba? And actually, mapunta tayo sa suntukan, boss kayo. Actually, totoo naman sinabi mo. Sabi ko din sa'yo, kung medyo naalala mo na masyado ko kayong na-disappoint nung araw na, di ba? Medyo napatawag. Medyo matagal-tagal ka naman bago nakatawag. Pero that was very disappointing. Sinabi ko rin naman sa mga videos ko yon na parang ayoko nang ulitin yung gano'n kasi napaka-stupid. Para pati misis mo yata, medyo na-disappoint din mo, di ba? Oo. Kasi hindi mo yata pinaalam sa misis mo yun, di ba? Hindi mo pinaalam yun, di ba? Eto yung Docrong na yon, tingin ko, nalilito siya sa sarili niya. Diba? Kasi ako tingin ko, malambot meron pa nga ako nakita na na post dyan na sinasabi, nagpapa-wet packs daw yan. Ewan ko kung ano yun kung totoo yun. May nakita akong ganung post. Ngayon, kung ikaw ay naguguluhan nga sa kasarian mo, kahit dito sa SOCMED, maguguluhan ka din. Diba? Kasi, katulad niyan, pinagre-research ka para hindi ka magmukhang eng-eng. Ang sagot niya, ba't pa ako magre-research ang just vexation nga lang. Yan ang sabi niya. Totoo. Ba't mo nga naman ba i-research ang isang napakawalang kwentang kaso na alam na ng tao kung ano yan? Dahil nga, ang SOCMED, malawak talaga to. Sobrang lawak ng SOCMED. Diba? Pero,
malawak din ang pwedeng ikaso sa'yo. Kapag ikay nasa SOCMED, pwede kang madali ng cyber libel, unjust vexation, maraming pwedeng ikaso sa'yo. Ngayon, naguguluhan eh. Parang tingin ko naguguluhan siya dito kung bakit yung CMG daw napikon kaya nagkaso. Which is, alam naman nating lahat, ang una nagkaso si Kulaong. Tapos, nung nakita ko nga yung post na yun, parang nananakot siya eh. Lumalayo na nga ako eh. Bakit parang hinaharas mo pa ako? Diba? Parang parang ang gulo nito. Parang alam mo yung parang walang kasiguraduhan. Katulad kay Kulaong. Kapag sinabi niya ngayon na, kunwari ngayon, sabihin niya, may negosyo siya. Marami siyang negosyo, marami siyang tauhan. The next day, sasabihin niya, wala siyang trabaho, wala siyang ginagawa, nagpapalaki lang siya ng bayad. Tapos, susunod na naman, sasabihin niya, 250 million ang kanyang salin, net worth. Diba? Tapos, susunod na naman, makikita natin, walang pera. Kasi yata mga kalaban ni MG magulo eh, no? Walang alam mo yung yung consistency. Wala sa kanila yun eh. Kung mapapansin nyo, yung type ko doon, kita yun eh. Kita yun sa live. Biglang all of a sudden, nung patapos na yung video, pina-flood na ako ng message kasi hindi niya alam. Kasi all of a sudden, sumabog kasi yung live ko na yun. Wala siyang idea, nasa office siya noon eh. Message niya. Mapapansin mo yan na doon sa medyo dulo ng live stream na, oh shit, parang nag-iiba ako kasi nakatingin ako doon sa message ng miss. Ang dami. So, syempre, medyo, alam mo yan, na-realize ko, gagi nga pala, 34 years old na nga pala ako, tapos may 3 akong anak, alam mo yun, nice. Gagi, tapos ganito yung tapos nakakaya pala. Ayun, syempre, tama ka rin. Siguro, yung emotion na, parang dati ba na, ngayon, dati kasi walang isip-isip, tara! Di ba? Tara! Alam mo yun. Pero, to tell you the truth, Boss Kayo, at sa iyo mga manonood, sa mga kahombre natin dito, na nanonood, marirealize, makikita nyo naman na mas worth it naman si Norman kaysa dito. Kasi una sa lahat, mas sikat si Norman. Kung regarding lang to sa sikat, sa cloud. Okay? Sa cloud. Mas sikat si Norman. So, meron akong mapapala. Totoo naman yun, di ba? O pangalawa, ang daming galit dyan. So, national siya na interest. Kumaga, kupal nga to. O, pag may nangyari talaga, so makikita ng mga tao, lahat ng mga taong buwisit, at least medyo nakaganta, yun nga lang, tulong ako noon. Eh, kaso kahit pa paano, yung sitwasyon doon. Dito, Boss Kayo, ano namang i-gain ko? Isipin mo, Boss Kayo. May gaganti mo actually mga babae. Ay, sorry. Hindi, tama ka. But if he wins, pero maliit na pie lang yon, Boss, para sa akin. Kasi if I win, anong magigain ko? Wala. O sabihin natin na makuha ko yung mga babae nga na, ilang piraso yon na mga 5-6 na tao. So, yun lang yung magigain ko. And then secondly, Boss Kayo, pa-Esya, ano magigain niya? Lahat. So, sa kahit na anong sitwasyon, I will lose. Ganito, paano pag ganito? Ito, ano lang to, usapang chatroom lang to, Boss MG Halimbawa ganito, halimbawa tayong dalawa, ay hinamon kita kunyari, suntukan, sa ring. Diba? Suntukan tayo, pumalag ka na, di lagi kita inaasar ngayon. Ngayon, ang ginawa ko ngayon, lumaban ako sa'yo. Pumusta ako sa'yo, tas nagpatalo ako. Oh my God. Pwede nga yun. Oo, di bayad utang ko.
Ay, shit! Ay! Ano? Hindi. That's Ah. very deep. So baka Nangyayari talaga yun, yung ganun. Benta na laro. gagamitin or ginagamit niya lang din yan just for that. Kasi kailangan Hoy, niya. wala akong sinasabing gano'n, ha? Usapan chatroom nga lang to. Kunyari ako. Parang hindi yung gano'n. Parang totoo yan. Hindi. Hindi. Kunyari ako, kung ako gano'n, di ba? Kung ako yung nasa deep shit, hamunin kita pag gagawin ko ng opportunity yan. Hamunin talaga kita. Tapos, para makabayad ako sa utang ko, kasi may parating eh. May parating na demanda, pre. So, Alim. Yeah. Oh, di ba? So, ang gagawin ko ngayon, pupusta ako sa'yo. Pero papatalo ako. Oh my God. Ang tawag doon, brains. Kaso yari ako doon. So talo na naman ako, yari na naman ako doon, di ba? Yari ka na naman doon. Maaari niya ilabas yan. At ako pa lumabas na naman masama. Isipin mo, boss Kapwa, hindi pa man din nagsisimula. Meron na siya agad na sinasabi, 48 years old na ako. Correct. Tanda na, ikaw, bata ka pa. So, ibig sabihin, boss Kayo, sa kanya na mismong bibig lumabas. If he lose, then, he wins. If he lose, he wins. Correct! Na ako ganito ganyan. Makukuha ng simpatya. Makakakuha pa ng simpatya, di ba? Makakakuha pa ng followers nga. Actually, yun nga yung sinasabi sa akin dati nung 2022 election. Yun po ang sinabi sa akin ni cybercrime chief Vic Lorenzo noon. Sabi niya sa akin, Mac, huwag mo na i-topic yan. Si Norman. Sabi ko, bakit po? Naku, baka mamaya manalo pa yan. Kaya po kinokontra ko na dito sa Sokmit. Makakakuha pa sa'yo boto yan eh. Sabing ganun. Makikilala pa yan kasi kahit na tinatapik mo negative patungkol sa kanya. Paano yung maaalala yung pangalan niya na ito pala yung dati namimigay ng bigas na Marcos. Ano ko nga to? Iboboto ko nga to. Maraming makukuha pa rin na boto. Kaya nga sabi nga sa akin noon, wag mo na i-vlog yan. Ang dami nagsabi sa akin noon, yung isang abogado na talagang de Campanilla, talagang abogado ng mga sikat na tao dito sa Pilipinas. Sinabihan ako, tama na yan, ma. Huwag mo nang anuhin niya si Norman kasi sisikat pa yan. Ngayon, dito kaya MG, talagang totoo yun. Etong si Doc Rong, si Kulaong 2.0, mas makikilala kay MG. Saka ito pa, magkaiba din kasi yung yung mundo eh. Parehas naman malakas, FB saka YT, malakas naman parehas si MG. Pero ito kasing kumag na to, sa FB to malakas eh. Sa FB to talaga naglalagi eh. Sa YouTube hindi eh. Kaya di ba, kung sasagutin ni MG, tatapik ni MG to, makikinabang siya dun sa FB. Ganun pa rin naman, makikinabang rin naman si MG dito sa YT. Pero, sa halip na yung YT niya, maipapasara na CICC. Diba, baka mamaya meron pang mga tao na maloko din, sabihin, kaya pala pinasara yan ng ahensya ng gobyerno kasi dahil na naman kay makagago. Meron ikang kapit pala. Kaya pala basta makakalaban ni makagago, pinapasara. O di ba makakakuha ng simpatya pa. Rage baiter pa naman yung na yon. Ewan ko ba kung ano ba yun? Kung malambot o naglalambot-lambutan o nag-iingot-ingotan lang. If he wins, he wins. Correct. Diba? So, ngayon, kung mapadugo ko ito, boss Kai, mangyari.
mabasag ko mukha niya, di kinaawaan siya, yari na naman ako. Yari ka kasi, wala talaga- sabihin kasi, lumaban ka sa 48 years old. Mm. Wala talaga akong maglalagyan dito, man. I will lose. Sa kahit na anong angulo mo tingnan, I lose. Pero ako may pag-asa pa naman yan, pero I won't encourage you to do it. Kasi, ang pag-asa na lang yan is, di ba sabi mo September, sabi mo, pagbalik ko September, baka, tingnan natin, di ba? Maganda yun kasi naisampa na yung kaso nun. Ay, sorry. Ano? Maganda yun kasi naisampa na yung kaso nun. Yeah. Hindi niya na magagamit ngayon yung trick na sinabi ko. Kasi, naisampa na yung kaso nun. Baka nakakulong na siya noon. Matagal yun, Oo. boss Kama. Hindi, legit, meron talaga nag-message sa akin, nakakasuhan siya. At feeling ko alam niya yun. Mabigat na kaso. Mabigat. Ay, yun lang. So, yun pala, tanggalin ko na lang sa big kaso lang. Ang dami niya na rin sinasabi na, puta, magkaso na lang din kaya ako. Kaya nga, parang magkakasuhan na lang ba? Ganun ba? Ganun na lang, ayun ba yung ano? Joke lang. Alam mo, boss Kayo, you know me. Never ka magsisimula ng kaso. Gagamitin mo lang ang kaso to actually to equalize na yung playing field. Oo. Alam mo rin, kasi ako rin nagsabi sa iyo noon eh. Ako rin nagsabi sa hindi pwede yan. Hindi pwede yan. So, may ikaw lang yung magsusunog ng pera papunta doon. Hindi pwede yan. Lately nga, di ba, boss Kayo, wag na lang tayo magne-name drop na may mga nagkaso sa akin. Alam mo naman, may nagkaso sa akin. How many times? 3 times, di ba? 3 times. Correct. So, 3 times ka akong kinasuhan, malamang, babawi ako. Puta, 3 times din ako So, nagkaso na ako ng una, magkakaso ulit ako ng 2. Bakit ikaw lang laging ped? Ba't kayo lang nagkakaso sa akin? Yun nga yung question ko. Ano na to? Sky, iba na tong taon na to. Itong taon na to, totoo. Sinabi ko naman sa platform ko, pagka ako ay kinasol, talagang magkakaso talaga. Ano yan? Bakit ako lagi kinakasuhan? Hindi, si Kulaong nga walang kapera-pera, nagkakaso pa di lalo pa si MG, talagang dapat na magkaso. Puji ko. Ate Puji ko, naligaw okay. Okay, yung pala yun. Michael Angelo Rakit, kaso na naman. Wala naman masama kung may pambayad ka sa abogado. Ano ba to? Ian o Lantis? Wala naman bitaw yan doktor na yan. Puro lang mura na English, nonsense naman sinasabi, nagpapapansin kay MG. Nung pinansin na siya, bigla nagpa-victim. Tama. Okay, Ate Ira, baka magaya mata ko kay Kulaong. Diyan sa fonts mo, yung eyeballs ko this way at that way. Miss Angel Star, ang galing din nila, no? Na-decipher nila yung ganong galawan. Okay, mga magagaling yung mga yan Okay, Ate Mel Alcantara, ibang fonts nga, no? Okay, Matt Salabos, hayaan mo lang sila. Wala kaming pake sa mga ibang issue. Salamat. Okay. Dati naman na dati naman yung ginagawa yan. Hindi na bago sa akin yan. Alam mo, sa mga taong balimbing, hindi na bago yung mga ganyan. Ayun! Saktong-sakto yung word, Ate Ira. Yun nga yun. Yung pag naano sa amin yan naturo yan, di ba, sa mga adolescent. Minsan parang malilito ka kung dito ka ba sa kanan o dito ka ba sa pakaliwa. Di ba, parang ganon. Okay, yun nga tawag doon. Okay, makisuyo po sa like, Puji ko. Makmak, magkaiba man tayo sa politics, pero pagdating kay Kulaong, pareho tayo ng pinaglalaban. Lagi ako nanonood at like sa'yo. Ngayon lang ulit ako nag-comment. So, yun. Salamat Puji ko. Kaya pala, nandiyan ka, nagulat ako na naalala kita. Ayan. Salamat, Ate Puji ko, Ayan. Basta topic natin, Kulaong time. Makita mo, Kulaong time, punta ka dito. Wala tayong pag-uusapan ditong politika. Okay. Luz Gimado, Boss Max, sikat na talaga si Kulaong. Topic siya sa programa ni Jobert Sucal dito. Ngayon lang, asar din kay Kulaong. Sobrang yabang daw.
Oh, thank you sa pakulay. Aba, may pakulay pala tayo. 2 beses pa. Thank you. Pasensya ka na dito kasi ako nakaano sa YouTube. Thank you, ha. Okay. Ayun, dapat damay na nila yung barangay na nagbigay ng requirements kay Kulaong kaya nakapagpiyansa. Yes, opo. Oo, parang yung barangay captain yata ang ano doon, mayayari doon. Ate May, Nyoklayan, jogging pants, golden era, Filipino Sokmed, tumatalino ng mga Pinoy, nagsa-surface na sa mainstream yung mga influencers na may substance. Glad to be in this era, future for Pinoy looks bright. Ayun. Okay. Asan pa ba to? Ate Laila Roden, it's Kulaong time again at dito lang ako nanonood sa live mo. Go Max, nakasupport lang kami sa'yo. Thank you po. Mighty Kid, Mac, maganda yan na may coordination kayo, nila kayo at Bungo at MG. Kasi kayo ang maayos na anti-scammer. O yun, oo nga. Eh, ano po kami, kumbaga yung isang circle lang kasi talaga no? Scorch Earth, desperate measure yan ang gawain ni Mangusin, hindi na uubra yun. Sure thing, hoyo ka ulit Kulaong, nakakamiss din tong si Kulaong solid Pablonatics ka, hombre, present. Yun. Kala ko hindi mo ako nakikilala, hindi, ano ka ba? Napakatagal nating magkakasama sa Kulaong time, sila ate Kiko Chan. Si Ate Mayet, mamaya baka nandyan. Charmbri, ano yun? Ng hamon na si Angry Doc ng boxing. Dapat labanan na niya yun. Kuya Richard, mansilungan na wig pala ni Diwata si Kulaong pag nakayuko. Mama Chups Boss Mac, konting papyaw naman sa good news ni MG. Mamaya. Di ba? Alagay ba wala kang karapatan magkaso? Eh di pinakita mo ngayon yung karapatan mo. Yes, and alam mo, Pascayo, I was very shocked, no? Na actually, nagugulat ako, no, sa takbo ng isip. Exactly tulad sila ni Norman, harapan yung sinungaling. Talagang naka-recorded yung kasinungaling. Actually, kaya wag mo i-reject na hindi Norman Mangusing type to. Wag. Kasi lang, no? Totoo. What the F? Hindi, yeah. Deception is crazy to. Yun nga Crazy. Sabi ko nga ang deception dito, sinusunog namin yan. Hanggang sa matira ka na lang sa katotohanan. Kapag ganun nangyari, alam mo rin na talo ka. Yun na nga. Ayun, tulad na nangyari kay Norman, look at him now. He's lost. Hindi niya na alam saan siya pupunta. And marami kaming alam na nangyayari sa kanya ngayon. Siguro, kakwento ko na lang sa iyo soon, Boss Kayo. Pero, sabihin ko na, magbibigay na lang ako. Sobrang down. Sobrang zero. Wala na. Wala talaga. Sobrang down ng ating bida? Sobrang down. Mababa talaga, Boss Kayo. Yung baba niya, malala. Hindi to drama. Hindi to drama. Totoo na to, ha. Yang nakikita nyo na yan, na malungkot siya, totoo yan. He's actually very sad. Kasi, basta, makikita nyo. And di ba nagkaso siya ngayon? Kay Ombudsman. Nisan. Oh. That's the biggest mistake he's done. Sa lahat, sa buong season na to. Well, yung pinaka-mistake niya yung pinatulan niya ako. Tinira niya ako after 4 months. Yun yung sinabi ko. Tanga ka ba nung pinatulan si MG? Palit. Yun yung mali. Pero wala na yun. Nakalipas na yun. Pinagbayaran niya na yung pagbabayaran niya na yun. Pero yung ito, ayan yung second na dapat din niya na lang ginawa. Sa tingin ko, para sa akin. Para sa akin, dapat. Parang feeling ko, alam ko kung sino nasa likod niya ang pagkakaso ko'y kalinisan eh. Alam ko. Kwento ko na lang sa isa. For sure. Kwento ko na lang sa akin. Pero for sure, kung sino
Mo, Parehas din tayo naisip, oo. Pero, Pero it's okay. Balik Eto. na rin tayo dito, no? dun sa suntukan, kasi, Oh, ikaw, Eh, ang alam ko, ayun. Ang alam ko, ang nasa isip ng mga tao na nasa likod ni Norman, si Rapi Tulfo. Ah, kung itong si Rapi Tulfo ang nasa likuran nito, ano yun? Talagang pinepersonal niya si Chief Kalinisan na Napolcom, di ba? Eh, si Doc Hilot, di kaya sumagot sa argumento, kaya naghamon ng suntukan, mahinang nilalang. Okay. Ano sinasabi mo, Michael Angelo Rackit? Naguguluhan ako kanina pero ngayon nag-comment siya. Etong naka-Golden State na to, nagbayad na ba? Saan? Saan ako magbabayad? So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.